Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Marami na po sa ating ang nakakapanood ng mga pagbabago sa YouTube, sa Facebook, sa mga naniniwala sa Islam o mga atheist na walang naniniwala pero nang kumilos ang Diyos ay nagkaroon ng isang malaking pagbabago. Ako ngayon ay nakatayo sa inyong harapan upang ipagsigawan at bigyang papuri ang Panginoong Diyos sa mga pagbabago, himala, kagalingan at sukdulang pagsuko sa aking buhay sa Kanya. Ako po, kilala bilang si Andy, subalit ang tunay kong pangalan po, baka po magulat kayo. Ako po si Ansari Diranggoin, ipinanganak sa Marawi City. Lumaki po ako sa isang pamilyang may pananampalatayang Islam. Bata pa lang po ako, tinuturuan na ako ng aking mga magulang ang aming mga tradisyon at mag-aral ng relihiyong Islam. I am a full-blooded Muslim. My ancestors, actually po, ang grandfather ko ay isang imam. Sa Islam po ay mahigpit na pinapatupad ang five pillars of Islam. Ang una po dito, yung Declaration of Faith. Ibig mo sabihin nito, you only believe to Allah and Muhammad is the prophet. Number 2 po, praying 5 times a day. Hindi po biro ang pagsimba bilang isang Muslim. 5 times in a different time. Iba-iba po ang oras. Pangatlo po yung giving alms, yung charity. Yung charity po kaparas din natin. Nagbibigay tayo ng tulong. Ang pangapat po ay fasting. Hindi rin po biro ang fasting sa Islam. Sa atin po, alam natin, hindi lang tayo kumakain, di ba? Sa Muslim po, bawal po ang tubig. At saka may certain time. Bago sumikat ang araw, titigil na po kumain, tapos kakain na po ng pagkadilim po, paglubog ng araw. At hindi lang po yon, hindi rin po pwedeng makagawa ka ng masasarap kasi bawal po yon. Ang panglima po ay yung pinakamahal, yung pilgrimage in Mecca. At marami po namamatay dyan. Dahil sa dami ng tao, Muslim na sumasamba po doon. Kasi kung napapanood niyo po, yung tinatawag lang Kaaba, iniikutan po yan ng millions of people. Ako nga, nung ako pumunta po doon, muntik po ako mamatay dahil hindi ako makahinga. Buti nakita ko ng pinsan ko, nahatak niya ako. So sa lahat ng ito ay nagampanan ko po. Pero frankly speaking, yung fasting
Hindi ko po nakukumpleto yung isang buwan. Napakahirap. Pero kahit ganun, deep inside, may kulang pa rin. Madalas kong tanungin ang sarili ko, ganito lang ba ang buhay? Meron po bang hihigit dito? Kahit anong gawin ko, parang may emptiness sa puso ko na hindi ko maintindihan. Sa mahabang panahon ay naging tagasunod ako ng Islam. Nakapag-asawa, naging ama, at nakapagtrabaho sa Saudi Arabia bago nakarating dito sa Korea. At pagdating ko dito, ay naghahanap pa rin ako ng mosque. At nang natagpuan ko ito, every Sunday or holiday, pumupunta ako at nagsisimba. At nang dumating si Mrs. dito, inakala kong bakasyon lang niya para makasama ako. Pero nagdesisyon na hindi siya po babalik dahil mahirap magparal ng 5 anak. Ang lahat ay nasa private school. Makalipas ang ilang linggo ay naghanap o tinanong niya ako kung may church dito. At sabi ko, mayroon sa Hiwadong. At nagtungo kami doon upang makapagsimba. Makapagsimba siya. Nang pauwi na kami, ay tinanong ko siya kung okay ba magsimba sa Hiwadong. Ang sagot niya sa akin, hindi. Distracted siya dahil yung tao sa unahan namin ay walang ginawa kundi ikutin yung kanyang gintong kwintas. Hindi ba nakaka-distract yun? During that time, uso po pa noon yung mga Korean Christians na nag-house to house para mag-Bible study. Kaya every time na may kumakatok sa pintuan namin, hindi namin ito pinagbubuksan. Kasi that time, hindi po kami born again. At may naging kaibigan kami nag-atin ng Christian Church sa Shamsil at inimbitahan kami na dumalo doon. Doon na nagtuloy-tuloy si Mrs. na sumama sa Shamsil every Sunday hanggang sumali rin siya sa Bible study nila. Ang Bible study po nila ay every Thursday night at pati ako ay nahatak niya. Sinasamahan ko siya, pero wala lang sa akin. Wala lang talaga sa akin, kasi that time hindi po na ako born again. Bali, wala po sa akin yon. Hanggang sa naging 3 na ang church na inaatin na namin every Sunday. Maniwala po kayo, 3 simbahan ang aming pinupuntahan every Sunday. Alis kami ng bahay ng alas 9 ng umaga, makakauwi po kami ng halos ganun din, alas 9 ng gabi. Biniro ko pa nga siya eh. Sabi ko, baka makalampas tayo sa langit. And from there, we had decided na dapat isa lang ang atin na naming church. And we choose the ACC headed by the late Pastor Arina. Then one time during praise and worship, dito na po. Hanggang ngayon po, minsan naiyak ako. During that praise and worship po, may kinanta ang praise team na talagang natouch ako at napaiyak. Hindi ko alam kung bakit. Dito ko na naramdaman ng isang pakiramdam na hindi ko may paliwanag. May nakapagsabi na nasimula na akong tanam ng small seed. Tulad yung kaninang nakita natin dito, na pinakita ni Bishop. Napakalit lang na buto. Dito ko naramdaman ang isang pakiramdam na hindi ko may paliwanag. Subalit na hindi inaasahan pangyayari.
Subalit sa hindi ko inasang pangyayari, nakita ko walang talagang perfect church. At dahil sa kaguluhan nangyari nung ninais naming lumisan ng maayos sa pamamagitan ng pagpapaalam kay Pastor Rina. Malungkot at nanghina ang aming spiritually. Sa ilang buwan na hindi kami nag-a-attend ng worship service physically, pero sa online service kami umattend either ng Victory or CCF kami umattend that time. Doon naming naramdaman ang matinding pagkahuhaw sa salita ng Diyos. At tamang-tama naman ang pag-invite sa amin ng aming kaibigan na umatin dito sa KCPFC na hindi ko alam dito pala ako talagang tatawagin at babaguhin ng Diyos. Kahit baguhan pa lang kami, ay ninais naming na ipagpatuloy ang paglilingkod sa Diyos. Sa ilang buwan na pag-atin ay nag-spark na muli ang aming desire na maging parte ng panambahan na ito. At noong August 4, 2019, nagdesisyon akong tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At ako ay nabaptismuhan bilang simbolo ng bagong simula ko sa pananampalataya. That moment changed everything. Simula noong tuloy-tuloy na ang pagbabago sa buhay ko. Si Lord ang nagbigay ng bagong direksyon, bagong puso at bagong purpose sa akin. My life is far from perfect. Hindi po perfect ang buhay ko. At kahit na patuloy na nagsiserve sa Diyos, I have faced many trials, especially in my health. Yet, those difficult times, God reminded me that He is in control. And all I needed to do was to surrender and let Him take the driver's seat of my life. While I was in the hospital, my wife and I held on to prayer. She cried out to God for a miracle and for healing. And the Lord answered beyond what could ever imagine it. Was a truly miracle that no one could explain, not even us. When the MRI result came, we discovered that I had already experienced 2 strokes before being hospitalized. And while I was there, it turned out I was going through my 3rd stroke, yet I was still alive, still breathing, and still alive to testify of God's goodness today. Hindi doon natatapos ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Para sa lalo pang ikalalago at paglalim ng aking pananampalataya ay natutunan ko pa ang mga naituro sa amin dito sa KCPFC bilang mga leaders tulad ng pagkakaroon namin, pagkakaroon ng care group, yung pag-aalaga namin sa bawat isa. Karoon po kayo ng We Believe in the Prayer. Every prayer meeting every Saturday po ay mayroon kaming prayer meeting. Pinagpa-pray po namin bawat isa. Ang mga prayer request, pinagpa-pray namin ang bansa natin, bansang Korea, marami po. Especially po aming church na KCFFC. Nagkaroon din po kami ng one bullet of truth. Ito po yung evangelism. At ang pinakauli po yung kingdom lifestyle na itinuro din po namin si Pastor Rafi. Una po yung assurance, yung baptism, yung Bible lesson, yung prayer,
yung fellowship, yung giving, and yung witnessing. Narito ako ngayon bilang patunay na hindi pa tapos ang Diyos sa ating buhay. Buhay na buhay ang kanyang kapangyarihan, sakto ang oras, at sapat na sapat ang kanyang biyaya. Ang lahat ng ito ay hindi sa aking lakas, kundi dahil sa kanyang habag at kabutihan. Kaya binabalik ko ang lahat ng papuri, karangalan at kaluhaltian sa ating Panginoon. Muli, ako si Andy Diranguen. From darkness, I step into light. From religion, I found a relationship with God. Salamat po lahat sa inyo, and I hope na bless ko po kayong lahat. Thank you po. Kala ko iyak din ako. Ba't papuri talaga sa Panginoon? Sobrang ano yan. Lahat yan dinaan namin sa prayer. Every night. Kaya po iba yung nagdadasal talaga. Indeed, God is an awesome God. Di po ba? What is impossible with man? Sino mag-aakala na isang Muslim na sa Islam faith and nag-asawa kami. Tapos, after 13 years of praying so hard to the Lord, nung ako po ay nabaptize, first prayer kong binanggit na, Lord, I believe in you that time will come, even if my hair are all gray, darating ang panahon, susuko ni Andy yan, sarili niya sa'yo. And after 13 long years, sinagot ng Diyos ang panalangin ko. And even this testimony, I've been praying for that. And thank you to the Lord. Praise God talaga. Napakabuti ng Diyos. May this testimony, ma-encourage po tayo na wag tayong mapagod manalangin sa Panginoon and that we only trust Him in everything. Indeed, God is an awesome God.